Naantala ang pagpasok ng ilang kabataan sa kanilang summer job dahil sa hiring ban ng Commission on Elections ngayong election period. Pero ayon mismo sa COMELEC, pwede namang maghain ng exemption ang mga ahensya kaugnay nito. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Maliban sa pamamasyal, patok din sa ilang kabataan ngayong bakasyon ang summer jobs. Bukod sa mga pribadong kumpanya, ang Department of Labor and Employment taon-taong nag-aalok ng summer jobs sa ilalim ng kanilang Special Program for Employment of Students o SPES. Ang mga estudyanteng sina Carlson at Emmanuel ilang beses nang sumali sa SPES program sa Cebu. Pero ngayon, naantala raw ang pagpasok sa trabaho ng dalawa. Lisod naman mi. Then, kanang akong madawat sa summer job na akong inig-sweldo kay ako man pang-enroll. Ayon sa Dole Region 7, naantala ang pagsisimula ng mga summer job para sa mga estudyante dahil sa hiring ban ngayong election period. Nakasaad sa COMELEC Resolution 9385 na simula March 29, bawal na ang magtalaga o kumuha ng mga empleyado sa panahon ng pangangampanya. Pero ayon sa COMELEC, pwede naman daw maghain ng exemption ng isang ahensya sa COMELEC. General, ang government bawal na mag-hire. Mayroon tayong hiring ban kasi. So kailangan kapag meron kang pangangailangan o kailangan mo mag-hire, no, you should ask for an exemption. Ang punto kasi nung requirement, no, na humingi muna sila ng exemption is to separate hiring from politicking. Okay, ang concern kasi natin baka nagagamit sa politika yung hiring power, no? So kaya dumadaan sa COMELEC. Pag-aaralan daw ng COMELEC kung may basehan ng request para kumuha ng karagdagang empleyado o trainees. Pwede raw mabigyan ng exemption sa mga ilang pagkakataon kung mahigpit ang pangangailangan. Gaya halimbawa sa COMELEC na kailangan ng karagdagang personnel ngayong eleksyon, maaaring payagan. O kung bahagi ng isang continuing government program. Sa kaso raw ng Dole Region 7, wala naman daw natanggap na reklamo ang COMELEC. So they of course would want an assurance that they secure first the documents from COMELEC. Currently, they don't have anything on record na may nag-apply ng exemption sa kanila. So, the other possibility is maybe the exemption was filed directly with Manila. Okay. So that one I have to check pa. Teresa Andrada, GMA News.